So ngayong araw guys, may matagal na nga pala kaming stock ng sardinas dito sa bahay. Siguro isang taon na rin to na hindi nagagalaw. Mas gugustuhin pa kasi namin ulamin ang itlog kaysa sa sardinas. Kaya ngayong araw guys, gagawa nga pala ng luto na gamit ang sardinas. Para magamit na rin to, baka kasi mapanis. Nilagay ko nga lang pala to sa isang bowl para i-blender. Yung lulutuin ko kasi guys, kailangan durog yung sardinas. Kahit hindi na nga pala to gamitan ng blender, mabilis na nga pala to madurog. 10 seconds ko nga lang pala to pinaikutan at ito na nga pala yung result. Mukha nga pala siyang dog food na pantao. After nun, nilagay ko na nga pala to sa bowl para lagyan ng mixture. Yung mga nilagay ko nga pala dito guys, all-purpose flour. Siguro guys, mga kalahating kilo din tong nilagay ko. So pati nga rin pala cornstarch, naglagay na rin ako. Dahil puro harina na nga pala ito pinaglalagay ko, naglagay na nga rin pala ako dito ng mga seasoning. Magic sarap, garlic powder, onion powder, paminta, tapos hindi na nga rin pala naglagay ng asin kasi maalat na to. Nilagyan ko na nga rin pala ito ng 2 itlog at ng tubig. Nakita ko nga lang pala itong recipe sa Blue App. Nailagay ko na nga pala lahat ng ingredients kaya haluin na to. Hindi ko nga pala ito haluin ang kamay ko guys kasi bagong cutex ako. Kaya nagsuot na muna ako ng gloves para safe yung kakain. Sayang ang pagkain kapag lasang cutex ang pagkain. Imbis na matuwa ang kakain, bubula ang kumain. Kapag ganyan na nga pala yung texture niyan guys, ay okay na to. Kaya nagayos na nga pala ako dito ng paglulutuan ko. Medyo deep fry nga pala to guys, kaya kailangan ko nga pala na maraming mantika. Fry nga pala to, dapat kailangan kulong-kulo na yung mantika. So yung gagawin ko nga pala dito guys, ito nga palang kikiam. Nahirapan nga lang pala ako dito sa pagsiship niya ng kikiam. Sobrang dikit kasi sa kami at nakakawala ng pasensya. So nagluto nga lang pala ng first batch para malaman ko kung ano yung kulang dito. Hindi ko muna niluto lahat para makapag-adjust ako sa lasa. Ang kaso guys, ang una ko nga pala napansin dito ay sobrang creepy niya. Tapos sa loob niya guys ay parang tinapay. Hindi ko nga rin pala malasahan yung pagkamalansa niya. Kaya nilagay ko na nga pala dito yung sabaw ng sardinas. Hindi ko na nga pala nabidyohan guys kasi puno na yung cellphone. At dahil nagtubig nga pala to guys, lalo nga pala nahirapan magbilog. Kaya ayun, kinailangan ko nga pala dito ng maraming harina. Para na nga ako naggagawa dito ng donut. Ito nga pala ginawa ko guys ay creepy pa rin pero mas maganda pa rin to kaysa sa nauna. So dahil naubos na nga pala pasensya ko guys, ay gumawa na nga pala ako dito ng life hack na nagana sa totoong buhay. Kumuha nga pala ako ng plastic, nilagyan ko ng mantika, tapos ayan, nilagay ko dito yung mixture. Hindi naman to pang benta kaya hindi na mahalaga ang shape nito. Basta ako makarao sa stress. Sabi ko magluluto ako para mawala yung stress. Hindi ko alam na may stress pala ako dito. So after nga pala ng habang buhay na pagbibilog, gagawa naman ako ng sauce. So dito na nga pala ako pinaka-excited guys kasi nga ang kikiam pare-pares nga lang pala ng lasa pero yung sauce magkakaiba. Kumbaga guys, ito nga pala yung magiging bestseller dito. Yung plano ko nga pala ng sauce dito guys ay hindi nga pala masyadong malapot. Hindi rin masyadong matamis at medyo spicy. Paminta lang talaga yung plano ko ilagay dito kaso nakita ko nga pala yung chili sauce. Hindi naman siya masyadong maanghang, meron lang sipa. So yun, hinalo-halo ko lang to at hinintay kumulo. Dahil may cornstarch nga pala to guys, kapag kumulo, luto na to. Doon kasi mag-activate ang pagiging malapot niya. So syempre guys, kaya marami yung ginawa kong sauce kasi mamimigay ako sa mga kapitbahay. Kaso guys, natapos nga pala ako kakaluto dito ng alas 8 ng gabi. Kaya wala nang mapagbibigyan, sayang ang sarap pa naman itong niluto ko. Crunchy na, creepy pa. Yun nga lang guys, talagang creepy siya. Kasi yung panlabas niya ay sobrang creepy. Yung tipong unang mababasag yung ngipin kaysa sa kikiam. Paano kaya nila napapalambot tong kikiam? Flavorful sana kaso yun nga lang sobrang tigas. I-rate ko nga lang pala to guys ng 6/10. Mas masarap pa rin yung nabibiling kikiam sa labas.